Ako nga pala, si Giancarlo C. Lanzarote mula sa 3 Alpha. Ito ang aking output number 3. Saan nga ba nagsimula ang pagiging leader? Para sa akin, nagsimula ito sa trait theory. Ngunit, ano nga ba ang trait theory? Ang trait theory, ito ang katangian o abilidad mo na natural bilang isang leader o personalidad na may kakayahan ka mamuno sa isang bagay. Para sa akin, mas paniniwalaan ko ang trait theory dahil nasa personalidad mo na mamuno. May mga katangian ka o abilidad na natural para mamuno sa isang bagay o sa isang grupo. Dahil sa trait theory, mas mapapadali na lang sa'yo na mamuno dahil nga meron kang natural na abilidad sa pagiging leader. Hindi katulad sa process leadership theory na kailangan mo pang dumaan sa proseso o mag-aral na mamuno para maging isang leader. Kaya mas lamang ang trait theory o mas madali kang matututo o mamuno dahil natural na ito na personalidad mo bilang isang leader. Halimbawa dito na pwedeng pumasok sa trait theory ay ang isang empleyado sa kumpanya na bago siya ma-promote ay nakikitaan siya ng natural na abilidad o personalidad para mamuno sa kumpanya. At dahil sa trait theory ay mas naniniwala ako na mas magaling o mas maayos mamuno ang taong pasok sa trait theory dahil may natural na sa kanya na mamuno at pasok ang mga katangian niya na maging leader at ma-develop na lang niya ito o dapat niyang i-improve para mas gumaling pa siya sa pagiging leader. Para sa akin ay pasok ako sa trait theory ng pagiging leader dahil may nailalabas akong potensyal o abilidad na mga katangian para mamuno sa isang bagay o grupo. Tulad na lamang sa paaralan na tuwing may group work or activity, ako lagi ang naaatasan na maging leader dahil nakikita nila na kung ano ang natural kong abilidad o personalidad na may kakayahan ako mamuno sa iisang grupo o sa isang bagay.